Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ito pong ituturo ko sa inyo ay isa po sa pinakagamitin po sa pakikipag-usap sa English. Kung hindi nyo po ito alam, mahihirapan po talaga kayo na makapag-English. Kaya sana po tapusin nyo po itong ating aralin para gumaling po agad kayo o humusay po agad kayo sa English kahit pa po kayo baguhan pa lamang. Bali, bibigyan ko lang po kayo ng isang pattern at marami na po kayong magagawang English sentence na gamit na gamit. Okay po. So, umpisa na po agad natin. Bali, ito nga pala po ay pagpapatuloy ng dalawang salita lamang po at makakapag-English na po kayo ng tama. So, itong nakaraang upload po natin, alam nyo naman po na kung napanood nyo, yun po ay dalawang salita lamang po. Okay? Ang ginamit natin at nakapag-English na rin po agad tayo ng tama. Di ba? Ngayon, ibang salita naman po ang gagamitin ko. Okay? So, umpisa na po natin. Nanalo ako. Pag in English po natin yan, ang una nyo po munang i-translate ay yung pinag-uusapan. Sino ba pinag-uusapan? Ako. Di ba? So, yung ako ay, tapos, ano ang sinasabi patungkol sa akin? Nanalo. So, yan yung nanalo, yan yung isusunod nyo. Yung impormasyon patungkol sa pinag-uusapan. So, itong nanalo, won. I won. Para sa nanalo ako. So, ganyan lang kadali. At nakapag-English na kayo ng tama at nakagamit po kayo ng tinatawag na past tense. Okay? Na ang ibig sabihin niyan, yung action natin ay nangyari sa nakaraan o nangyari na. Sinasabi mo na lang sa iyong kausap o ikinukwento mo na lang sa iyong kausap na ikaw ay nanalo. Okay? So kung mapapansin nyo, dalawang salita lang yan. Isa pa pong halimbawa, tumayo ka. Sinasabi ko na noong panahon na iyon ay tumayo ka. Pag in English po yan, you stood. Okay? Isa pa pong halimbawa, subukan naman natin itong umupo. Umupo kami. We sat. Ganyan lang kadali. Okay? Kaya na lang pong bahala kung ang gagamitin nyo ay tayo o kaya kami. Pero pag in English po yan, we lang po yan. Okay? Sumunod, sumayaw sila. They dance. Okay? Sumunod, kumanta siya. Kunyari yung babae ang kumanta. So yung siya, itatranslate nyo dapat bilang she. Kasi babae. Kung lalaki yan, yung kumanta, he po dapat para sa siya. Subukan natin na yung babae. She sang. Para sa kumanta siya. At ngayon, subukan naman po natin itong si Mateo. Nadulas si Mateo. Mateo sleep. Ganun lang. Nakapag-English na po kayo ng tama. Tapos, binubuo lang po ng dalawang salita. At ang ideya nga po ay nangyari sa nakaraan. Ikinukwento nyo na lang. Okay? Ngayon, ang ipapaliwanag ko lang sa inyo, bakit ganyan ang spelling niyan? W-O-N para sa nanalo, hindi W-I-N. Okay? Ang sagot po dyan ay dahil nga po itong mga aksyon na ibinigay ko sa inyo ay nangyari sa nakaraan. O ang ibig sabihin sa English ay naka-past tense. Pag tiningnan nyo sa dictionary, ang past tense ng nanalo, ang ibibigay sa inyo ng dictionary na spelling ay won. W-O-N, hindi po win. Kasi ang win po ay pang present tense. Ang pinag-uusapan ay pang ngayon, hindi pang nakaraan. Eh di ba ang pinag-uusapan nga po natin ngayon ay pang nakaraan. So dapat i-spelling nyo yung inyong action na salita sa pang nakaraan. At ibinibigay na nga po sa inyo ng dictionary. Ganyan kahalaga ang dictionary. Yun ang tutulong sa inyo para maitama nyo yung English nyo. Okay? So, lahat po ng mga action dito ay naka-spelling na ayon sa past tense. Kaya wala na pong problema. Tatandaan nyo na lang po. Okay? Ngayon, subukan nyo naman po yung ibang mga action dito. Subukan nyo sa pinag-uusapan na sila, o kaya kami, o kaya ikaw, o ka, o kaya ako,
o kaya itong Mateo o kaya paltan mo yung pangalan ng Mateo para makapag-practice na po kayo at gumaling na po agad kayo sa English gamit ang past tense. So, kung mapapansin nyo, dalawang salita lang uli yan, pero nakapag-English na po agad kayo ng tama. Ngayon, may magtatanong dyan, paano ka makakasigurado na yung action ay maaring gamitin bilang siya na yung huling salita? Okay? O ang ibig ko sabihin ay para makagawa tayo ng dalawang salita lamang ay tama na yung English mo. Yun ang ibig ko sabihin. Ang technique dyan ay alamin mo muna yung action na salita kung yan ay intransitive verb. Isusulat ko lang po. Yan, nilagay ko na, intransitive verb. Dapat, alamin mo muna kung yung salitang win ay isang intransitive verb. Kasi sasabihin din niya ng dictionary kung intransitive o transitive. Pag intransitive, may chance po na pwede niyong gamitin yung naturang salita na kung saan ay yung inyong mensahe ay binubuo lamang po ng dalawang salita. Ganun po. So, lahat pong itong ginamit nating mga action na salita ay naka-intransitive verb. Ganyan yung technique natin. Okay? So, ganyan lang po kadali. Isang pattern lang pero marami na po kayong may English. At masasabi nyo po kung ano bang nangyari sa ating pinag-uusapan sa nakaraan na panahon. Kung ano nangyari sa kanya o sa akin o sa iyo. Okay? So, pag-aralan ng maigi ito kasi ito po ay gamit na gamit. At alam nyo po yan. Katulad nito, umiyak si Mateo. Gamitin na gamitin yan. Sumagot si Mateo. O, anong English dito sa sumagot si Mateo? Alam nyo na. Mateo replied. Ganun lang. Humingi ng paumanhin si Mateo. Mateo apologized. Ganun lang. Diba? So, ganyan lang po kadali yung lesson natin, pero talagang useful po. Diba? So, sana pag-aralan nyo ng maigi. Saka, sana kolektahin nyo yung mga videos natin na dalawang salita lamang, makakapag-English na kayo ng tama para humusay na po agad kayo. Okay po? At maraming salamat nga pala po doon sa mga nagsasubscribe para magbigay ng tulong sa ating page. Doon po sa magbibigay ng mga stars. Maraming salamat po. Makikita nyo po ang star natin sa comment section. Okay, makikita nyo yung icon na star. Kayo na lang po bahala magbigay ng kung anong klaseng gift ang gusto nyong ibigay. At kung gusto nyong magbigay ng tulong gamit ang Shopee, pwede nyo pong i-click yung banner natin na notebook at mapapapunta po kayo sa Shopee. Kayo na lang pong bahala kung ang orderin nyo ay yung notebook o yung inyong item. Pero pag oras na umorder po kayo, magbibigay po yan ng komisyon na piso, 2 hanggang 3 sa page natin. At saka sana naman po, paramihin naman po natin ang mga members natin dito sa ating page gamit ang like and share. Maraming salamat po, mag-aral ng maigi. Okay? So sana pag-aralan nyo ito, napaka-importante po nito. Salamat po.